Samantalang ang mga palaboy, dinadaan-daanan lang. Pero nung may nag-post nito lang Setyembre ng litrato ng isang palaboy sa Southern Leyte, na itinago sa pangalang Rolly, na pukaw ang interes ng maraming netizens. Baka po kasi kapatid ko po yan. Tagal na pong nawawala yung papa namin simula nung pumalaot siya. Kasi naawa ko sa lalaki, ma'am eh. Matagal na siya dito at gusto ko na malaman sa kanyang pamilya na dito siya napadpad. And he is suffering from post-traumatic stress disorder. At tatlo-tatlo pa ang nagpakilalang kamag-anak nito. Si Nenen mula Batangas, sinasabing mister niya ang lalaki na nakita sa Southern Leyte. 100% ako. Itsura ng anak ko sa itsura niya sa picture. Nag-video call kaming dalawa. May team song kami. Nakiduwit sa sir. Si Lani mula sa bayan ng Abuyog sa Leyte rin. Kadugo rin daw niya si Rolly. Yun po yung pinsang ko, si Eli Piapi. Ako po yung dati nag-alaga sa kanya. Si Marisa naman mula Davao, kapatid daw niya ang lalaki sa video. Yung sabi kasi namang hula, na napadpa daw siya ng ibang lugar po, nawalan daw sa sarili. Ngayon lang po kasi nabuhayan kami ng loob, sir. May kanya-kanya rin daw silang palatandaan. May scar sa kilay. So yung bukol sa paa niya, pakitingin kung meron. Sabi niya meron naman daw. So it means siya talaga yan. Tsaka nakita kong the way siya humawak ng sigarilyo. Ganun talaga, sir. Natatandaan ko yung pagtayo niya, tsaka yung malnerism niya ng kamay niya. Yung kamay niya minsan pag tumayo siya nasa bulsa. Sa kilay, may piklat din siya. Backward po yung paa niya. May tattoo kasi yun siya, sir, sa bandang balikat po. Pero ang tattoo na sinasabi ni Marisa, wala sa likod ni Rolly. Baka kasi na-erase or nabura yung tattoo niya. Kaya para malaman kung meron ba talagang kadugo sa kanila ang lalaki sa Leyte, sina Lani, Nenen, Marisa at pati si Rolly isinailalim sa DNA test. Meron kaya sa kanilang magmamatch sa DNA sample ni Rolly? Ang resulta ay Kamusta ho kayong lahat? Kamusta ka, Nenen? Okay naman po, ma'am. Paano ba nawala yung mister mo? Lumubog kasi yung barko niya, ma'am, 2010 na missing siya talaga after that. Si Nenen may plano na rin kung makumpirmang mister nga niya si Rolly. Kukunin ko siya at ibalik sa mga anak ko po sa Negros Occidental. Lani, ano bang kutob mo? Nakabahan po, ma'am. Lahat po ng palatandaan, ma'am, nasa kanya, ma'am. Pero sa totoo lang, pinanghihinaan din daw ng loob si Lani dahil nung binisita niya ang sinasabi niyang pinsan, Hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako kilala. puntahan din natin si Marisa sa Davao. Paano mo nasabing siya yung nawawala mong kapatid? Sa picture po. Kamukha ba niya? Opo, hindi pa siya ginaputan. Sorry po. Kutob mo talaga, siya talaga. Yes po. Samantala, si Rolly, malaki na ang ipinagbago ng itsura. Dahil na rin sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Southern Leyte. Ang itsura niya dati ay yagip, walang ligo. Ngayon, gwapo na si Rolly, sir. Wala nang balbas. Minsan sumasagot sa mga tanong namin, pero most of the time, tahimik talaga. Pero kamakailan lang si Rolly, tila unti-unti na raw bumabalik ang alaala. Tinanong ko anong pangalan niya, tapos sumulat siya. Ano ang pangalang isinulat ni Rolly? Ito na nga kaya ang susi sa kanyang pagkatao. Para malaman na ang katotohanan, nito lang Martes, lumabas na ang resulta ng DNA tests. Presi, ready ka na bang sabihin yung resulta ng ating DNA test? unahin na po natin
natin yung naisagawang paternity test para kay Norem at Rolly. Ayon sa paternity test sa pagitan nila Rolly at Norem Balikas Emnase, ang resulta ay 0%. Ibig sabihin, hindi po sila mag-ama. Nenen, ano reaction mo doon? Hindi si Rolly yung nawawala mong mister. Okay lang po, ma'am. Tsaka salamat talaga sa kay Rolida sa pagkakamali kong pag-claim sa kanya. Natagpuan ko po ang asawa ko sa ngayon. Saan mo nahanap? Nandito po siya, ma'am, sa Batangas. Matapos pala kasing umere ang panayam kay Nenen, may natanggap siyang mensahe. May isang taong nag-send sa akin ng picture at nagsabi na baka ito yung asawa mo. Nung nakita ko po siya, sir, sa checkpoint, awang-awa po ako sa sitwasyon niya dahil nga nanginginig siya at nilalagnat. Nung pinakita ko naman yung picture niya, nakasiman siya, sabi po niya na Imnasi. Sabi ko, sinong Imnasi? Sabi ko, ikaw ba to? Pero hinintay pa rin ni Nenen ang resulta ng DNA test kay Rolly para raw masigurong talaga na hindi si Rolly ang kanyang nawawalang mister. Nakita ko lahat-lahat na palatandaan, ma'am. Hindi talaga ako nagkakamali. Kasi nakita ko na within personal. Susunod, ano ang resulta ng DNA test ni na Marisa at Lani? May magpo-positibo kaya sa kanilang kamag-anak ni Rolly? Ayon sa resulta sa pagitan nila Rolly at Marisa, At ano ang pangalan na isinulat ni Rolly sa papel na maaring dagdag susi sa kanyang pagkatao? Ang pagpapatuloy ng mga revelasyon, susunod na. Ang natitira na lang po natin ngayon, nag-aabang din ang results ng DNA test kay Rolly. Si Marisa na nagpakilalang kapatid ni Rolly at si Lani na nagpakilala namang pinsan nitong si Rolly. Unahin na natin ang resulta kay Marisa na umaasang kapatid niya, si Rolly. dalawa pong proseso ang nagawa, isang half siblingship test, maaaring isa lang yung kanilang common parent, or isang full siblingship test, ang ibig sabihin, pareho ang kanilang mga magulang. Uunahin ko po yung resulta ng half siblingship test. Ayon sa DNA test result nila, 0.01. Ang ibig sabihin po, hindi po sila half siblings. Ang sumunod naman po na resulta ay para sa full siblingship DNA test. Ayon sa resulta sa pagitan nila Rolly at Marisa, ang likelihood ratio ay 0.01 ulit. So, ang ibig sabihin po, hindi po sila magkaano-ano. Marisa, sorry, negative. Tatanggapin na lang po. Manawagan ka. Bukas yung aming programa para sa'yo. Sana po, kung may nakakita po sa kanya, sana po kontakin kami. Kung buhay man siya, hindi namin alam kung nasa matinong pag-iisip pa rin siya ngayon. Palatandaan niya is may tattoo po siya doon sa balikat niya sa right side. Anong klaseng tattoo? Isda po, ma'am. Kaya mo, pag kami lead kami na makuha, ipaparating namin sa'yo agad. Salamat po. At saka doon kay Rolly po. Salamat. Si Marisa, sumailalim din sa debriefing ng isang psychologist. Hindi dapat gumi-give up o hindi ka dapat nagpapapigil sa nararamdaman mo ngayon. Bagkus, lagi mo itong gagamiting inspirasyon para hanapin pa ng mas mapursigi ang kapatid mo. Samantala, si Rolly, may isinulat daw na pangalan sa papel nito lang nakaraang linggo. Capital R-A-N-G-E. Tapos, Piapi. Bagamat malapit ito sa pangalan ng pinsan ni Lani na L.A. Piapi, wala naman daw siyang kilalang Range Piapi. Wala na bang ibang pamilya, kami na lang dalawa nili dito sa Leyte. Kaming dalawa na lang po ng pinsan ko.
Kaya hayaan nating DNA test na ang humusga. Alamin natin kay Presi kung anong resulta ng kanilang DNA test. Ang nagawa pong DNA test para kay Lani at Rolly ay tinatawag naming mitochondrial DNA test dahil maaaring ang mga nanay nila ay magkapatid. Narito na po yung resulta ng ating mitochondrial para kay Rolly at Lani. The results are consistent with the individuals sharing a common maternal ancestor. Ang ibig sabihin po, sila po ay magkamag-anak. Ikaw nga ang kamag-anak nitong si Rolly. Salamat po sa tulong nyo, tsaka sa tulong ng mga taga-DSWD, ma'am, dito po sa LGU ng San Francisco Leyte. Anong balak mo? Pwede po sana, ma'am, kunin ko siya. Okay naman po sa pamilya ko. Agad pinuntahan ni Lani ang kanyang pinsang si Rolly na si L.A. Piapi pala. At sa pahintulot ni Lani, papakita na natin ngayon ang itsura ng lalaki sa Leyte. Pero dahil sa pandemya, hindi muna nila pwedeng yakapin ang isa't isa. Sa lahat po nag-asikaso sa kanya, maraming salamat po. We'll refer Rolly to a psychosocial center in Tacloban City. The local government can extend services like financial assistance to help shoulder the cost of Rolly's medical needs. Nawala sa sarili. Nawalay din sa kanyang pamilya. Pero sa pagbabalik ni L.A., sa piling ng kanyang mga kadugo, nawa, ito na rin ang simula sa unti-unti niyang paggaling. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.